mapayapang araw sa kaliwa at sa kanan. Amen. Nagbatian na po ba tayo? Amen. Sabi nga, napakaligaya na nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos sa umagang ito. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong pagbubulay-bulayan na topic, pagsasalu-saluhan, ika nga, na topic sa umagang ito ay tungkol sa babaeng Samaritana. Sabi po, ang pamagat po ay nakipag-usap si Jesus sa babaeng Samaritana. Yan. Basahin po muna natin ang kwento ng babaeng Samaritana. Sabi po dito, sa John chapter 4 verse 1, sabi dito, nabalitaan ng mga Pariseo na lalong marami ang nahihikayat at nababautismuhan ni Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan sa Samaria siya magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito. Sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katatali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makikinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sa verse 10, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo'y na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Sa verse 12, higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y, bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw. Di pumarito pa upang sumalo. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po akong asawa, anong babae. Tama ang sinasabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo, sinabi ng babae. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa aking dinang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Verse 23, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo,
Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginagawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantalang makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain, hindi ninyo alam. Kaya nag-usap-usap ang mga alagad. May dala kaya siya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ganapin ang ipinagagawa niya. Verse 35, hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihan, iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba at kayo ang nag-ani sa kanilang pinagpagalan. Verse 39, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patulong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pagkapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya, nakilala namin siya na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Hallelujah. Chapter 1 verse 3, sabi dito, noong una, si Juan Bautista ang binabantayan mabuti ng mga Pariseo. Yun, binabantayan ang kinikilos ni Juan. Pero sa pagkakataon ngayon naman ay si Jesus. Lagi nilang hinahanapan ng butas si Jesus. Di ba pag nung nagpapagaling siya, hinahanapan talaga, sabi ang pagpapagaling niya ay sa demonyo. Ganon. Hinahanapan talaga nila ng butas. Ayaw nilang makagiliwan ng mga tao ang dalawang ito. Kapag kasi sa dalawang ito sumunod ang mga tao, mawawala na sila ng control o impluensya sa mga ito. Ayaw nilang ang atensyon ng mga tao ay mapunta kay Juan at kay Jesus. Ganyan po ang ugali ng mga Pariseo. Kaya sa pagkakataon na yun, dahil sa paglaganap ng mga bagay-bagay na ginagawa ni Jesus, marami na ang mga taong kumikilala kay Jesus. Pero sa mga Pariseo ay kukunti lamang. Kaya nakaramdam sila ng inggit sa Panginoong Jesus. Dahil nandoon ang atensyon ng tao sa Panginoong Jesus, kaya nainggit sila. Dahil pag napunta doon, baka mawala na sila ng kontrol o impluensya. Yan, ganun din po sa atin sa panahon po natin ngayon mga kapatid. Dahil sa paglaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon, patungkol lalo sa kaligtasan ay marami na rin sa panahon ngayon ang lumalapit at tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. Di ba ngayon talagang kumbaga sa laganap na itong ganitong gawain, radyo, TV, palengke, kahit saan. Ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya laganap na. Dahil sa pagsaksi ng mga tao, lumalaganap na rin. Kaya sa kwentong ito, kaya para maiwasan ang pakikipagbanggaan sa mga Pariseo, umalis si Jesus sa Judea at nagbalik sa Galilea. Ayaw niyang magalit sa kanya ang mga Pariseo at iba pang mga pinuno ng mga Hudyo. Marami pa siyang dapat gawin ng pagtuturo at pangangaral. Hindi pa oras para maglusa siya at mamatay. Yun, kaya kumbaga sa hindi pa niya oras. Kaya hindi siya nakikipagtunggali sa mga Pariseo, hinahayaan niya lang ang gusto nila. Bago makarating ng Galilea, magdadaan muna si Jesus sa lupain ng Samaria, na nasa pagitan ng Judea at Galilea. Tumigil siya sa lugar na sakop ng luting bigay ni Jacob sa anak niyang si Jose, na makikita po natin sa Genesis chapter 33 verse 19. Karaniwan sa mga tao, di po ba karaniwan sa mga tao nag-iigib po tayo sa umaga? Di ba? Pero sa pagkakataon na yun, ang babaeng Samaritanang ito ay umigib ng katanghaliang tapat. Yan, tanghaling tapat siya pumunta doon sa igitan na yon, sapagkat siya ay masamang babae. Marahil ay nahihiya siya na mag-igib ng napakaaga. Kasi nga, di ba, sa umaga, marami ang tao nag-iigib yan. Dahil sa
Tinaon niyang tanghaling tapat dahil siguro para walang makakita sa kanya. Sapagkat sa tanghaling tapat ay bihira ang nag-iigib. Nang lumaon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag silang pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa bayan ng mga Samaritano. Yan, sinabi yan ni Jesus noon. Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa mga Samaritano. Pero ang Panginoong Jesus ay hindi po siya umiwas. Yan. Sa pagkakataon na yun, hindi siya umiwas. Tumigil siya ng 2 araw sa isang nayon sa Samaria. Hindi niya iniwasan, sa halip pupunta siya doon. Kasi ang Panginoong Jesus bilang Diyos ay alam niya ang lahat. Sabi nga siya ay all-knowing God. Kaya alam niya na mayroong taong dapat niyang katagpuin sa lugar na yun. Alam niya na mayroong nangangailangan ng kaligtasan na itong ang babae, itong makasalanan. Kaya sa pagkakataon na yun, pumunta rin ang Panginoon. Di ba sinabi niya na pupunta siya dito sa lupa para hanapin ang nawawala? Yan po ang kanyang layunin kung bakit siya napunta dito sa lupa, upang hanapin niya ang mga nawawala. Yun na nga, yung mga makasalanan. Hindi daw siya pumunta dito para sa walang kasalanan, kundi pumunta siya sa mga makasalanan. At sa kanyang pagtira doon sa bayan ng Samaria, naging pagpapala din ang Panginoon sa lugar na yon, sapagkat sa lugar na yon ay marami pong kumilala sa Panginoon. Tulad nga po ng nabasa natin na marami ang nanampalataya. Sa verse 6, pagod na pagod si Jesus. Yan, pagod na pagod siya nung dumating siya na magtatanghaling tapat doon sa tabi ng balon. Nagtanghaling tapat na yun, pagod na pagod siya sa paglalakbay dahil alam nga niya na mayroon siyang katatagpuin na babae doon, kaya pumunta rin siya. Naupo siya sa gilid ng balon na yun. Tapos nung naupo na siya doon, yung babae, di ba sabi ng babae Samaritana, sabi na Jesus, may lumating na isang babae at humingi sa kanya ng inumin si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Ayun, humingi ang Panginoong Jesus ng inumin doon sa babaeng Samaritana. Gusto niya matugunan ang kauhawang espiritual ng babae. Sabi ng babae, bakit Hudyo ka? Ako'y Samaritana. Bakit ka sa akin hihingi ng inumin? Sabi gano'n ng babae. Nagtaka ang babae, bakit ang Panginoong Jesus ay hihingi sa kanya ng inumin? Pero ang Panginoong Jesus may iba po siyang layunin. At ito po, gusto niyang matugunan ang kauhawang espiritual ng babae. Alam niya na nangangailangan ito ng espiritual na pangangailangan. Yan, dahil ito'y makasalanang babae. Ngunit binuksan niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng paghingi ng bagay na makatutugon sa physical din na pangangailangan. Inumpisan niya kasi gusto niya mabuksan ang pag-uusap nila sa babae yun. Kaya sabi niya, pwede ba akong makiinom? Yun ang kanyang inumpisahan. Sabi dito, di po ba ganun din po ang nangyayari sa mga tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Pagka talagang mag-share ka sa tungkol sa Diyos, sa Panginoon, lalo na kung ito'y sa kanilang kapakinabangan, marami na ang gustong makinig. Diba? Ganun sa panahon natin ngayon. Kaya, willing-willing silang makinig sapagkat akala nila, yun na nga, may pakinabang sila. Ganyan ang panahon natin ngayon. Sabi dito, pag maayos lang ang takbo ng buhay nila, hindi interesado sa mga bagay patungkol sa Diyos. Diba? Ganun? Pag maayos ang buhay natin, hindi tayo interesado. Pero pag ang buhay nila ay nasa kalagayang hindi maganda, lalo pag may sakit na at may mabigat na problema, doon lang nakaka-interest tayo na tumawag sa Diyos. Di ba ganyan din ang kalikasan natin? Pagka, alukin mo, mag-share ka ng Word of God, palibasa maganda ang kanilang buhay, hindi ka nila pakinggan. Pero pag nasa miserable ng kalagayan, napakadali mo nang hibukin sa ganitong gawain. Ganyan po. Sabi niyan, mga kapatid, huwag po natin antayin, mga kapatid, na tayo po ay dumating sa masirabling kalagayan natin bago po tayo tumanggap sa Panginoon at bago po tayo magka-interes sa mga gawain patungkol sa Diyos. Huwag na natin antayin na kung kailan tayo naputulan ng paa, kung kailan tayo nagkasakit, kung kailan tayo nasa masirabling kalagayan, ay doon lang po tayo magkakaroon ng interes sa Panginoon. Habang maaga, huwag na po natin antayin
basahin. Ito po, sa verse 8 and 9, hindi karaniwan ang paghingi ni Jesus ng inumin sa Samaritana. Hindi karaniwan, sapagkat, sabi nito, number 1, ang dahilan, mahigpit na iniiwasan ng lalaking Hudyo, lalo na sa isang guro na makipag-usap sa mga babae. At pangalawa, ang babae yun ay Samaritana. Samaritana ang babae yun. Matindi ang pagkagalit ng mga Hudyo at mga Samaritano. Yun, pagkagalit sila, hindi sila magkakampi. Kaya iniiwasan na mag-usap, pero sa pagkakataon na yun, nakipag-usap ang Panginoon. Sa verse 10, iniwasan ni Jesus na pag-usapan nila ng babae ang tungkol sa hidwaan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Yun, umiwas ang Panginoon. Hindi niya gaano binigyan ng pansin ang patungkol sa mga Hudyo at sa mga Samaritano. Iniwas niya ang pag-uusap. Gusto ni Jesus sabihin sa babaeng ito ang patungkol sa kaloob ng Diyos. Yan, mayroon siyang gustong isingit na gusto niya mangyari na patungkol sa kaloob ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, dahil ang babaeng ito ay namumuhay sa kasalanan. Ibig sabihin, ang bagong buhay na maibibigay niya sa kanya, yun ang ibig sabihin na kaloob, yung bagong buhay, na siya po ay magbagong buhay sapagkat siya po ay namumuhay sa kasalanan. Tinawag ito ni Jesus na tubig na buhay. Yun. O kaya naman pwede po natin ipakahulugan na ang tubig na buhay na ito ay walang iba kundi si Kristo. Gusto ng Panginoong Jesus na makilala niya ang Panginoong Jesus na siya nagbibigay ng buhay at siya nagbibigay ng bagong buhay. Ang tubig ng buhay, ang ibig sabihin po ng tubig ng buhay ay ang panibagong pamumuhay espiritual. Yun. Ang bagong buhay na nagmumula sa Espiritu Santo. Yan pala ang ibig sabihin ng tubig ng buhay. Yung espiritual na pamumuhay. Ang agos nito sa buhay ng tao ay hindi lamang papaloob, kundi papalabas din. Ang Espiritu Santo ay ang balong ng tubig na hindi natutuyo kailanman. Yan. Yung pala ang ibig sabihin ng balon ng buhay, tubig ng buhay, yung Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapag tinanggap o ininom natin ang tubig na buhay, dadalo ito mula sa ating puso, papunta sa ibang tao. Makikita po natin sa Isaiah chapter 58 verse 11. Tulad tayo ng mga tubo, kung ano ang tubig na papasok, yun din ang lalabas. Habang dumadami ang nainom natin mula kay Kristo, lalo namang dumarami ang mga nabibiyayaan. Dahil nabibigay na ibabahagi natin sa iba. Yan. Habang tayo umiinom ng tubig na ibinibigay ni Kristo, ito'y pumapasok sa ating kaloob-looban at ito'y lumalabas, kung kaya ang ating kapwa ay nabibiyayaan din. Kaya mahalaga po na tayo po ay mag-apaw po ang tubig ng buhay na sinasabi ng Panginoon. Sabi po dito sa Kawikaan 11:24-25, ang nagbabahagi sa biyayang tinanggap ay lalong pagpapalain. Kung naminatanggap tayong biyaya at ating itong ibinahagi, tayo daw ay pagpapalain. Makikita sa Kawikaan chapter 11:24 and 25. Hallelujah! Sabi dito sa John 7:38-39, ang sabi po, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Yun. Pag tayo nananalig kay Jesus, tinanggap natin siya, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay sa ating mga buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritu Santo na tatanggapin ng mga taong nananalig sa Kanya. Sabi nito, kung kilala lamang ng babae kung sino si Jesus, nakausap niya na humihingi sa kanya ng inumin, sabi doon, marahil siya ang hihingi ng tubig kay Jesus. Hallelujah! Hindi rin naunawaan ng babae ang kahulugang espiritual na sinasabi ni Jesus. Hindi niya naunawaan sa kanilang pag-uusap, naguguluhan siya, hindi niya naunawaan ang ibig tukuyin ng Panginoong Jesus. Ang akala niya ay karaniwang tubig lang ang sinasabi sa kanya. Yun, dahil sabi makikiinom. Hindi niya naunawaan. Sabi ng babae,
na nagbigay sa amin ng balong ito? Tanong ng babae kay Jesus. Wala ka man lamang panalo. Tapos sabi mo, bibigyan mo ako ng tubig na nagbibigay buhay. Mas mapalad ka pa ba kaysa aming ninunong si Jacob? Sabi gano'n ng babae. Hindi niya naiintindihan. Verse 13 and 14, sinabi ni Jesus sa babae na hindi tulad ng karaniwang tubig ang tubig na ibibigay niya. Hindi ordinary tubig. Sino mang uminom ng tubig na ibibigay niya ay hindi na mauuhaw kailanman. Patuloy itong babalong sa buhay ng tao, patuloy itong magbibigay ng buhay, buhay na walang hanggan. Yun. Ngayon sa pagsabing yun ng Panginoon, nagkaroon na ngayon ng pag-i-interes ng babae. Nagka-interes na siya. Dati hindi siya interesado. Pero nung malaman niya na sinabi ng Panginoon, nang ibibigay ko ay hindi ka na mauuhaw, nagka-interes ngayon ang babae. Interesado na siya ngayon sa tubig na iniaalok ni Jesus. Sa loob-loob niya, pag nakainom ng tubig na yun na sinasabi ni Jesus, ay hindi na siya mauuhaw. At hindi na siya babalik-balik doon para umigit. Kaya sabi niya sa verse 15, sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw ni pumarito upang sumalo. Ayun, nagka-interes na siya. Ginoo, bigyan niyo nga po ako para hindi na po ako dito pabalik-balik. Para po ako hindi na po mauhaw at hindi na po sumalo. Alam ni Jesus ang malaking pangangailangang espiritual ng babaeng kausap niya. Alam din niyang namumuhay ito sa pagkakasala sa piling ng lalaking hindi asawa. Yun, all-knowing God ang Panginoon. Kaya wala pong maililihim sa kanya. Alam niya namumuhay sa kasalanan ang babaeng ito. Kaya alam niya na ang tubig na ibibigay niya ay babago ang kanyang buhay. Hindi nito naunawaan ang tubig na espiritual na iniaalok niya. Yan, kaya binago niya ang paksa at tinukoy ang kasalanan nito. Dahil sa pag-uusap nila, hindi pa rin maunawaan ng babae, binago ng Panginoon ang paksa niya. Sabi ng Panginoon, pumalo ka at tawagin mo ang iyong asawa. Yan, sabi niya dito. Sinabi niya ito para gisingin ito sa kanyang ginagawang kasalanan. Akala ng babae, hindi alam ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay. Pero ang Panginoon, dahil ito'y makapangyarihang Diyos, all-knowing God, walang maipaglilihim sa kanya. Nais kasi ng Panginoon na bago natin tanggapin ang tubig na nagbibigay buhay, walang iba ang Holy Spirit, ay aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Maging sa atin, mga kapatid, hindi lamang po ito patungkol doon sa babaeng Samaritana. Sa atin din po, mga kapatid, upang matanggap po natin ang banal na Espiritu ng Diyos, kailangan po tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at tayo po'y tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Magsisi tayo dahil ang banal na Espiritu, kung tayo po ay marumi, hindi po yan titira sa ating buhay. Ayan, kaya sa verse 17 and 18, sabi nito, ayaw ng babaeng mapag-usapan ang kasalukuyan niyang asawa o iba pang naging asawa niya. Ayaw ng babae. Kaya iniligaw niya rin. Iniligaw niya rin ang, sabi niya sa Panginoon. Nagkaila siya sa Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, wala po akong asawa. Ibig niyang sabihin, namumuhay po akong walang kasamang lalaki. Yan ang sabi niya sa Panginoon. Kailanman ay hindi natin madadaya ang Diyos. Pagkataglay ni Jesus ang karunungan ng Diyos, alam niya ang lahat tungkol sa babaeng ito, wala siyang maililihim sa kanya. Yan, sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi ito, ang Diyos ay hindi natin madadaya. Alam niya kung tayo'y nagsisinungaling. Alam niya kung tayo'y gumagawa ng masama. Alam niya kung tayo'y hindi tapat sa Kanya. Hindi natin siya mapaglilihiman. Ang lahat ng bagay ay lantad sa Panginoon. Sabi nga niya sa John chapter 2 verse 23, talastas niya ang kalooban ng mga tao. Ayan, mga kapatid. Kaya ang pagsisinungaling po ay ingatan po natin, mga kapatid.
Verse 16. Sabi dito, umuwi ka. Sabi ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana, umuwi ka at isama mo rito ang iyong isang asawa. Wika ni Jesus. Yan. Bakit iniba ni Jesus ang pinag-uusapan nila? Iniba rin ni Jesus. Nais kasi ni Jesus na magtapat ang babae sa kanyang tunay na kalagayan. Ayaw niya na ito'y nagsisinungaling. Yan. Gusto niya lang buksan ang pag-uusap. Umuwi ka at dalhin mo dito ang iyong asawa. Kasi gusto ng Panginoon na aminin. Pero nagkaila ang babae ito. Wala po akong asawa. Diba? Sabing ganon. Ganon din po tayo mga kapatid. Aminin po natin na tayo po ay makasalanan. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Panginoon ng pagpapatawad. Nais ng Panginoon na tayo ay parating nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Amen po ba? Hallelujah! Verse 19. Nagtaka ang babae. Nagtaka siya kung bakit alam ni Jesus ang kanyang nakaraan. Alam niya, at sa patuloy na pagkikipag-usap ng babae sa Panginoon, ay nakaramdam siya ng kakaibang damdamin. Yan. Habang nag-uusap sila, sabi niya, bakit kaya alam nito ang aking nakaraan? Sino kaya itong aking kausap? Sa loob-loob ng babae. Tumataas na ang antas ng pagkakilala niya kay Jesus. Sabi niya, di ba sabi niya, Ginoo, wari ko'y propeta kayo. Yan. Nag-iba na ang kanyang pananaw. Wari ko'y propeta kayo. Sabi gano'n ng babae, bakit alam mo ang nangyayari sa akin sa loob-loob niya? Yan. Di po ba gano'n din po tayo mga kapatid? Sa oras po na ma-encounter natin ang Panginoon, nagkakaroon tayo ng ibang pakiramdam. Iyon po ba ay nararanasan ninyo mga kapatid? Na pag nung ma-encounter natin ang Panginoon, nakaramdam po tayo ng ibang damdamin. Di ba, galak na galak tayo. Galak na galak tayo sa ating puso, tayo may kapayapaan. Di ba? Nababago ang ating buhay. Yung dating kalikasang makasalanan ay napapalitan ng kalikasang kabanalan. Amen po ba? Naranasan nyo ba yan? Ngayon kung hindi po natin nararanasan sa ating buhay yan, malamang hindi nga tayo tunay na ipinanganak na muli. Hallelujah! Di ba po ba sa buhay ni Zaccheo at ni Maria Magdalena? Di ba ito si Maria Magdalena, isa din pong makasalanang babae. Si Zaccheo, ganun din po, isa rin po siyang makasalanan sapagkat siya po ay dinadaya niya ang mga tao sa pagkuha ng pera para sa buwis. Kumbaga sa atin sa panahon ngayon ay siya po yung kolektor ng BIR. Pero anong sabi ni Zaccheo? Nung mamit niya ang Panginoon sa kanyang buhay, sabi niya, Panginoon, kung mayroon man akong ginaya, akin pong itong ibabalik sa kanila. Nagsisi si Zaccheo. Di po ba ganun ang nararamdaman natin? Pag na-encounter natin ang Panginoon sa ating buhay, tayo po ay nababago. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa lumang tipan, ang mga Hudyo ay ang bayan ng Diyos sa lupa. Kaya hiniram niya ang mga Hudyo upang sa panahon ngayon ay maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng tao. Yun, bayan ng Diyos sa lupa ang mga Hudyo nung sa lumang tipan. Ang mga Hudyo ay ang bayan ng Diyos sa lupa. Kaya ang pagsamba nila ay sa templong gawa ng kamay ng tao. Yun, nagsisimba sila sa Jerusalem. Doon sa bundok ng Jerusalem, doon sila nagsisimba. Sa kabila ng Holy of Holies, ibig sabihin sa dakong kabanal-banalan, mayroon po doon tabing. Bago makapasok sa kabanal-banalang dako, mayroon pong tabing bago makapasok sa kabanal-banalang dako. At ang nakakapasok lang doon mga kapatid, ang pinakapunong saserdote, ang makakapasok lamang doon. Yung mga makasalanang tao ay hindi po pwedeng makapasok doon sapagkat sila ay mamamatay dahil sa kabanalan ng Diyos. Pinaniniwalaan nila na
Hebrew chapter 9 verse 1 and 5. Minsan isang taon, pumapasok doon ang pinakapunong saserdote upang maghain ng handog para sa kanyang mga kasalanan at sa kasalanan din ng ibang tao. Yun, ang punong saserdote ang pumapasok doon para maghandog para sa kasalanan ng tao. Yan po ang nangyayari sa lumang tipan. At ang punong saserdote ito, bago siya pumasok doon, ay mayroon po siyang kuliling sa kanyang paa. Nagpapatunay lamang na kung siya po'y wala na pong marinig na kuliling, ibig sabihin, ang saserdote ito ay namatay po doon sa loob. Dahil nga po sa kabanalan ng Diyos, hindi po pwedeng pumasok doon ang taong makasalanan. E yun po ay sa lumang tipan. Pero ngayon po sa bagong tipan, sa ngayon sa atin, sa bagong tipan, kasabay ng pagkamatay ni Jesus, ang tabing sa pagpasok sa dagong kabanal-banalan ay nahatid sa gitna o nawasak. Di po ba nung mamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nung siya'y malagutan ng hininga, sabi doon, napunit ang tabing mula sa gitna pataas hanggang baba. Nagpapakita lamang mga kapatid, ang sinisimbolo po ito ng tabing na ito'y na napunit, nagsisimbolo po na tayo ay pwede na po tayong makapasok sa dagong kabanal-banalan. Pwede na tayong humarap sa trono ng mahabaging Diyos dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Pero tandaan po natin mga kapatid, na ang makakapasok lamang, binigyan ng karapatan ng Panginoon na makapasok sa kanyang harapan, makalapit yung mga tao lamang na tinubos ng dugo ni Jesus. Ibig sabihin, mga tao lamang na sumampalataya kay Jesus. Tandaan natin mga kapatid, kung tayo po ay hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi po tayo kasama sa tinubos, hindi po tayo karapat-dapat na lumapit sa trono ng kabanalan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sa lumang tipan, balik tayo sa lumang tipan, ibig sabihin sa mga Hudyo, ang kaligtasan ng mga Hudyo ay ang pagsunod sa kautusan. Yan ang kaligtasan nila. Akala nila maliligtas, yun ang kaligtasan nila noon, pagsunod sa kautusan. Kaya lang walang taong makasusunod ng tutuhanan sa kautusan. Ang dami kasing kautusan noon. Pati sa mga pagkain, hindi ka kakain ng mga isdang may kaliskis, may mga kaliskis, ganun. Parang may mga bawal na pagkain noon. Ang daming bawal. Kaya alam ng Panginoon na walang makasusunod sa nagtutuhanan sa kautusan. Kaya alam ng Panginoon na walang maliligtas. Kaya sa pagkakataon na yun, sa bagong tipan, binago ng Diyos ang kaparaanan ng kaligtasan. Binago niya na, hindi na sa pagsunod sa kautusan. Saan na? Nagkaroon ng bagong pakikipagtipan ng Diyos. Kaya nga ito, kaya nga tayo may bagong tipan. Ano ba yung bagong tipan? John 3:16. Na ang daan ng kaligtasan ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun, ang tayo'y sumampalataya, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Sa lumang tipan, pagsunod sa kautusan, sa bagong tipan, sa pananampalataya kay Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang mga tao noon ay gumagawa ng mga imahen para sambahin. Sapagkat gusto kasi nila, mayroon silang makikitang imahen sa kanilang pagsamba. Yun ang gusto nila. Pero sa panahon natin ngayon, sabi ng Biblia, iba na rin. Di ba sabi ng Panginoon na tayo ang templo ng Espiritu Santo, na nananahan sa atin ang Diyos sa ating templo. Kaya ang sabi ng Panginoon, nasasambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi na kailangan ang mga imahen, hindi na kailangan ang mga ribaldo, hindi na kailangan ang mga bato, ginto, pirak,
Ang sabi ng Panginoon, worship me in spirit and in truth. Hallelujah! Sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Iyan po ang pagkakaiba ng lumang tipan at ang bagong pakikipagtipan ng Diyos sa atin ngayon. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Malinaw po ba? Mukhang hindi malinaw. Amen! Hallelujah! Sabi po dito, alam ng babae na ito na ang paniniwala ng mga Hudyo na ang Diyos ay dapat lamang sambahin sa Jerusalem. Yun ang alam ng babae ito. At ang mga Samaritano naman ay sa bundok ng Gerizim sa Samaria. Sa bundok na pinagsambahan ng kanilang mga magulang, ibig sabihin si Abraham at si Jacob. Pero sinabi ni Jesus sa babae, di ba sinabi niya sa babae, sabi niya, dumarating na ang oras na ang pagsamba ay hindi na sa Jerusalem, ang pagsamba ay hindi na sa bundok ng Gerizim, kundi ang pagsamba ay sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah! Ito na ang oras, sabi ni Jesus, na ang mga tao ay ang maaaring sumamba sa tunay na Diyos sa Espiritu. Ang Diyos ay maaari lamang sambahin ng tao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At dapat nating sambahin ang Diyos sa katotohanan. Amen po ba, mga kapatid? Ano po bang ibig ng sabihin ng katotohanan? Worship Him in Spirit and in truth. Ito po. Ibig sabihin ay makatotohanan, bugal, tapat sa ating kalooban, sa puso at sa espiritu. Amen ba? Kaya nga kanina sa ating pag-worship, tayo'y nakapikit ang ating mga mata. At ito'y ating dinadamdam sa ating puso. Ito'y dinadamdam natin sa ating kalooban. Iyan ang gusto ng Panginoon. Na bagamat hindi natin siya nakikita, siya ay ating pinaniniwalaan. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Worship me in spirit and in truth. Hindi na kailangan kung ano-ano pang mga sitsiburinsing inilalagay nyo dyan. Mga kalendaryo, mayroon ako dyan nakilala. Bago umalis, hihipo doon sa kalendaryo na may mukha ni Jesus. Hindi na po yan kailangan. Dumating na ang oras. Ito na nga. Ito na sa panahon ngayon na ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Verse 25, hindi maintindihan ng babae ang mga bagay na espiritual na sinasabi sa kanya ni Jesus. Yan, hindi niya maintindihan. Pero may alam siya na patungkol kay Jesus. Sabi niya na pagdating ng Mesiyas, ipaliliwanag niya ang lahat ng bagay. Alam niya na darating ang Mesiyas, pero hindi niya alam na ang kausap niya ay si Jesus na Mesiyas. Marahil iniisip niya na si Jesus ang Mesiyas. Sabi niya sa verse 19, sabi niya, pagdating ng Mesiyas, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat. Alam niya may darating na Mesiyas. Pero sa kanilang pag-uusap, medyo kinakabahan na siya. Siya'y nagdududa na, sabi niya niyon sa kanyang salita. Sabi niya, could he possibly be the Messiah? Sabi niya, ito na kaya ang Kristo? Nagdududa siya, ito na kaya ang Kristo ang kausap ko? Bakit alam ang lahat sa akin? Amen po ba? At nakakaramdam siya ng ibang damdamin. Hallelujah! Sa lumang tipan, ang Panginoon ay tawag Messiah. Pero sa bagong tipan, ang Panginoon ay tawag Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Ibig sabihin ng Kristo ay pinahiran ng langis. Hallelujah! Sa verse 26, nagpakilala na ang Panginoon sa babae. Sabi ng babae, siya na kaya ang Kristo? Sabi niya gano'n, siya na kaya? Ang sagot ng Panginoon, nagpakilala ang Panginoon sa babae. Sabi ng Panginoon, I am He, the one who is speaking with you. Sabi niya doon, ako ay siya na nga. Sabi ni Jesus, ako ang Mesiyas. Nagpakilala na siya sa babae. Hindi karaniwang sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo na siya ang Mesiyas. Pagkat pipilitin nila siyang gawing hari.
Yan, makikita po natin sa Marcos 5:43. Ngunit sa mga Samaritano, hindi niya ikinukubli ang kanyang katauhan. Yan, sa mga Samaritano hindi niya kinukubli, pero sa mga Hudyo, inililihim niya sapagkat kung hindi niya ilihim, gagawin na siyang hari. At hindi pa yun ang oras para gawin siya ng hari kasi kailangan pa siyang mamatay sa krus. Hallelujah! Verse 28 and 30, sabi dito, unti-unti nang nabuo sa isip ng babae na si Jesus na ang Mesiyas. Nagulat siya kung bakit nalaman ni Jesus ang kanyang buhay. Hindi na po yung ng babae sa loob niya ang mga bagay na ito. Hindi niya natiis na hindi sabihin ito sa kanyang mga kababayan. Iyon, nakaramdam siya ng kaibang damdamin. Could he possibly the Messiah? Ito na kaya ang Kristo? Sabi niya ganun. Kaya pinuntahan niya. Sabi niya sa verse 29, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Yun, pumunta siya sa kanyang mga kababayan, hindi niya natiis ang kanyang nararamdaman, nag-uumapaw ang kanyang puso na sabihin na siya na kaya ang Kristo na kanyang kausap. Ganon din tayo mga kapatid, di ba? Tayo kaya, hindi kaya nag-uumapaw ang ating pakiramdam pag ang Panginoon ay nasa ating puso? Di ba nag-uumapaw din? Hindi natin matiis na hindi po natin ito sabihin sa ating mga kaibigan, sabihin sa ating mga kamag-anak. Di po ba mga kapatid? Isinishare po natin ang kabutihan ng Diyos. Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 15, mamamatay ang ilaw kung ilalagay ito sa loob ng takalan. Yun, ang ilaw natin, ang liwanag natin, hindi dapat itago. Dapat nating ihayag para makita ng mga tao ang ating liwanag. Sabi nga niya na tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Ha? Pag tayo asin at ilaw, marami ang taong magbabalik loob sa Diyos sapagkat nakikita nila ang ating mga buhay. Amen po ba? Sige nga, pasuray-suray kayo dyan. Sige nga, patungits-tungits kayo dyan. Sige nga, pachismis-chismis kayo dyan. Kayo ba'y paniniwalaan? Tayo ba'y paniniwalaan? Hindi po. Kailangan po tayo magkaroon ng liwanag. At ang ating liwanag, ang ating ilawan, ay huwag nating itago sa ilalim ng takalan. Hallelujah! Dapat natin itong ipatong sa ibabaw ng takalan. Sa verse 31 and 33, ito po, hinimok ng mga alagad si Jesus na kumain ng pagkain binili niya sa bayan. Pag-alis ng babae, sabi ng mga alagad, Guro, kumain na kayo. Sabi gano'n, dahil umalis ang mga alagad niya nung oras na yun, dahil bumili ng pagkain sa labas. Pero sinagot sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako ay may pagkain hindi ninyo alam. Yun, nagulong-gulungan. Ano kaya ang pagkain niya? Bumili kaya siya? Ako may pagkain na hindi ninyo alam. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang pagkain espiritual. Matthew chapter 4 verse 4. Man does not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkus sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Maging tayo man mga kapatid, huwag nating isipin na tayo ay nabubuhay lamang sa tinapay sa pagkain. Sabi nga niyan, na ang ating pagkain sa pisikal, kumakain tayo para lumakas ang ating pisikal na buhay. Ngayon, kumakain naman tayo ng espiritual na pagkain para lumakas naman ang ating espiritu. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko na kailangan ang pagkain na sinasabi nyo dahil ako may pagkain na dala. Mayroon akong pagkain na dala na hindi ninyo alam. Verse 24, ang pagkain ni Jesus ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang kanyang pagkain. Ano ba yung sinunod niya ang kalooban ng Diyos? Na siya po yung mayo. Dahil mayroon siyang katatagpuin na isang babaeng makasalanan. Gusto niya ang babaeng ito ay mabago ang buhay. Yan ang pagkain niya. Ganun din tayo mga kapatid. Sikapin din natin na yun din ang pagkain natin, ang sumunod sa kalooban ng Diyos.
Nakadarama siya ng kalakasang espiritual. Gayon din naman ang madarama ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mayroon tayong kalakasang espiritual. Hallelujah! Sinugo ng Diyos si Jesus para iligtas ang sanlibutan, upang iligtas ang mga makasalanan. Makikita po natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Para maganap niya ito, kailangan siyang mamatay. Natapos niya ang gawain ng Diyos nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Yun ang kanyang pagkain, ang sundin ang kalooban ng Diyos at mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya niya sinunod yun upang sa kaligtasan natin. Kung hindi namatay ang Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Hallelujah! Ganon din po tayo mga kapatid. Ang pagkain nating espiritual ay ang sundin ang kalooban ng Diyos at tuparin rin ang gawain ipinagagawa niya rin sa atin. Yan. Kung paano sinugo ang Panginoong Yesus, ganon din sinusugo rin tayo. Sinugo ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad, ang mga alagad ay wala na. O sino ngayon ang mautusan? Di tayo na rin na nakakilala sa kanya. Kaya nga mga kapatid, ini-encourage ko kayo. Ano man ang natututunan nyo, i-share nyo na. Hallelujah! Sabi nga, huwag tayong maging sanggol pa sa pananampalataya. Tayo po ay maging matured na. Ano ang nalalaman natin? I-share na natin. Ano itong pinag-aaralan natin ngayon? O, i-share na natin. Hallelujah! Wala tayong dapat ikatakot. Base naman sa Biblia ang ating pinag-uusapan eh. Amen po ba? Verse 35. Sa magsasaka, pagkatapos maghasik, maghihintay pa sila ng ilang buwan bago mag-ani. Sa magsasaka yan ha. Ngunit sa mga alagad ni Kristo, tayo, ang mga naghahasik ng binhi, ang mga naghahasik ng binhing espiritual, ay hindi na kailangang maghintay ng 4 na buwan bago mag-ani. Pagdakay, maaari silang manawagan sa mga tao para pumasok sa kaharian ng Diyos. Ayun. Sa mga nag-aani, naghahasik ng binhi, mag-aantay pa sila ng 4 na buwan na anyan, di ba? Yung mga nagtatanim ng palay. Pero sa gawaing espiritual, pag naghasik po tayo ng binhi, ano ba yung binhi? Ang salita ng Diyos, ating inihasik, ating isinir, ating itinanim sa ating kapwa. Hindi na kailangan tayo mag-antay pa ng 4 na buwan. Pwede na po tayong manawagan na sila ay magsisi upang sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Ang gawain ni Jesus at ng mga alagad ay pag-aani. Marahil habang nagsasalita pa si Jesus, papunta na sa kanya ang mga kababayan ng Samaritana. Sila na ngayon ang aanihin. Di ba? Napunta ang babaeng Samaritana doon sa mga kababayan. Tingnan ninyo ang nagsabi ng katotohanan tungkol sa akin. Siya na kaya ang Kristo? Yung pala, yung mga tao yun, ay sila na pala aanihin noong mga panahon na yun. Hallelujah! Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Nasusundan niyo ba? Amen! Mukhang inaantok na ba tayo? Palagpagan nga po natin ang Panginoon. Huwag po tayong maantok. Alam ko po, malalim itong aking pinag-uusapan eh. Pero alam ko ang banal na Espiritu ay nandiyan upang bigyan po tayo ng pagkaunawa. Tatanggap ng sahod ng gantimpala ang mga ani. Gagantimpalaan tayo ayon sa ating ginawa na makikita natin sa Matthew chapter 16 verse 27. Pagkakalooban ng buhay na walang hanggan ang mga kaluluwang hinani natin. Kaya ang ginagawa ng mga ani ay mananatili magpakailanman. Amen. Magkasama ang nag-aani, ang naghahasik at ang nag-aani. Naghahasik tayo, yung nagtatanim. Magkakasama, lahat makikinabang. Pag tayo naghasik, sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay gagantimpalaan. Yung mga korona na ating kinalagay noong mga nakaraang buwan, yung mga korona. Pero yan naman yung ating nasiran. Sila naman ay nabago ang buhay, kaya umali rin sila. Ano ba ang kanilang hinani? Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen! Pagpapagod natin ang Panginoon. Verse 38, ipinaalala na Jesus sa kanyang mga alagad na may nauunang nagtrabaho sa kanila, lalo na si Juan Bautista at ang kanyang mga tagasunod. Inihanda nila ang lupain at itinanim na ang binhi. Si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos upang magpatutuo tungkol sa ilaw ni Kristo.
Naparito siya upang ihanda ang puso ng mga tao sa pagtanggap sa ilaw na yaon. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kay Kristo upang sa pamamagitan niya sumampalataya ang lahat ng tao. Diba? Bago dumating ang Panginoong Hesus, dumating muna si Juan Bautista. Sino po ba ito si Juan Bautista? At sabi ni Juan Bautista sa John chapter 1 verse 23, sumagot si Juan, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Siya yung sabi niya, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Siya yung nagsabi sa mga tao na magsisi na kayo sapagkat darating na ang paghahari ng Diyos. Inihanda ni Juan Bautista ang mga tao sapagkat darating na ang Panginoong Hesus, darating na ang maghahari sa inyo. Hallelujah! Ngayon si Jesus at ang kanyang mga alagad ay mag-aani sa kanilang pinagpagalan. Di ba? Inihanda ni Juan Bautista ang mga tao. Pero ang nag-ani ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad. Ginamat lamang si Juan Bautista para pagsabihan ang mga tao na magsisi. Ako yung tinig na sumisigaw sa ilang. Magsisi na kayo sapagkat darating ang Panginoon ang paghahari ng Diyos sa inyong mga buwan. Hallelujah! Sa pangyayaring ito, ibinibigay rito ni Jesus ang isang panuntunang angkop sa lahat ng gawain Kristiyano. Binibigyan tayo ng halimbawa. Huwag natin angkinin ang tagumpay sa alinmang gawain espiritual. Yun. Binibigyan tayo ng halimbawa dito ng Panginoon na anumang katagumpayang espiritual ay huwag natin angkinin. Huwag natin sabihin na, ay kung hindi dahil sa akin, hindi aasinso yung Pibas Christian Fellowship na yan. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi ako magtutog yan, ano kayang mangyayari niya? Wag po natin ang yun, mga example ng Panginoon na wag po tayong angkinin ang mga tagumpay sa ating mga gawain espiritual. May nauuna na sa atin na nagbukas sa gawain na yon. Hindi lang yan, ang Diyos lamang ang nagpapatubog sa binhi. Kahit ikaw pa ang marunong dyan sa lahat, kung hindi patutubuin ng Diyos, kung hindi palalaguin ng Diyos, wala po tayong magagawa. Amen po ba? Tandaan natin na ang lahat ng karunungan natin, lahat ng kaalaman natin, ay wala tayong pag-aari sa Diyos lahat. Kaya huwag mong ipagmalaking magaling ka sa drum, huwag mong ipagmalaking magaling ka kumanta, huwag mong ipagmalaking magaling ka sa lahat. Huwag po tayong magmalaki, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Kung ginagamit man tayo, dapat nating pasalamatan ng Diyos sapagkat ang mga kaloob na yan ay galing sa Diyos. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Ang nagpapatubo ang Diyos. Siya ang nagpapatubo. 1 Corinthians chapter 3 verses 7, sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Panginoon ang nagpapalago. Sabi nito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Kumbaga sa nag-share, nagaling na yan. Pero sabi nito, hindi mahalaga kung sino ang nagtanim o nagdilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ayun. Halimbawa tayo, nag-share tayo ng Word of God. Nag-share ako. Pero sa pag-share ko, natigil ang pag-share ko. Di ako ngayon ang nagtanim. Kayo naman ngayon, susundan naman ang ibang mag-share. Di kayo naman ngayon ang nagdinig. Ang sabi nito, ang Diyos ang nagpapatubo. Kahit tayo mag-share, kahit natin ipalo ang ito, kung hindi ito nilood ng Diyos na sila'y makalapit sa ating Panginoong Hesus, ay wala pong magagawa. Hindi mahalaga ang nagtanim o nagdilig. Ang mahalaga ang nagpapatubo ng dilig, na walang iba ang Diyos. Amen po ba? Verse 39 and 41. Makikita natin dito na ang isang maliit na gawain ni Kristo ay maaaring magwakas sa malaki. Nagsimula siya sa pagtuturo sa isang babae, nagtapos siya sa pagtuturo sa isang buong bayan. Amen po ba? Di ba? Nag-share lang naman siya doon sa isang babae, Samaritana. Pero ang babae itong Samaritana ay nag-share din sa kanilang kababayan. Kaya lumaganap na kilala si Jesus. Kaya huwag natin hamakin mga kapatid ang maliit na gawain. Tulad nito, maliit lang po tayo. Huwag po natin hamakin. Sapagkat ang maliit na itong gawain
Ngayon ata ang iglesia namin, maliit lang. Huwag po natin hamakin. Tandaan po natin, nakasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Amen! Alalahanin natin na ang nagpapalagaw nito ay ang Diyos natin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang tayo ay magtulungan upang ang kanyang iglesia ay lumakas. Amen po ba? Ngayon, kung tayo'y nakaupo lamang, kung tayo po'y walang ginagawa para sa iglesia, ito kaya ay lalakas. Hindi ba mga kapatid? Magtulungan po tayo dahil binigyan po tayo ng karunungan ng Diyos at na maitulong sa iglesia para ito po ay lumago. Amen? Isipin na lang natin kung gaano karami o kalaki ng naging bunga ng patutuo ng isang babaeng makasalanan. Marami sa kanyang mga kababayan ay sumampalataya. Yan. Marami ang sumampalataya dahil sa babaeng yun. Ganun din tayo mga kapatid. Huwag din po tayong magsala na mag-share din. Patuloy pa rin. Patuloy pa rin tayo sa pagpapatutuo sa ating kapwa. Pero matatag pa rin ang pananampalataya ng mga tao kung makakatanggap sila. Halimbawa, nag-share ako. Nag-share ako. Ngayon, sa pag-share ko, oo nga, tinanggap na. Pero hindi pa rin po sapat yun. Mas malaki po ang patutuo ng isang tao kung ang Panginoong Hesus mismo ay naranasan nila sa kanilang puso. Doon po magiging matatag ang kanilang pananampalataya kung ang Panginoong Hesus po ay natanggap nila sa kanilang puso. Pero mahalaga pa rin po ang pag-share dahil doon nabubuksan ang kanilang pagkaunawa. Pero mas mahalaga na sila muna ay tumanggap sa Panginoon. Yan po. Ganyan po ang nangyari sa mga Samaritanong ito. Nang marinig nila ang salita ni Kristo, nabuksan ang kanilang puso at espiritu. At doon sila nakakilala, sabi nila, siya nga talaga ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sanlibutan ito. Amen po ba? Kaya sa ating po pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, patuloy po natin hingin sa Panginoon ang tubig ng buhay. Hingin natin na patuloy tayong pakapuspusin ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang tubig ng buhay ay ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat pag tayo po puspos ng Espiritu ng Diyos, tayo po ay magkakaroon ng kapangyarihan na tayo po ay makashare ng Word of God. Tayo po ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ibibigay po sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon na anumang sakit ay patungan ng ating kamay ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Mahalaga po na tayo po ay puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hilingin ninyo na kayo ay mapuspos ng banal na Espiritu sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya sa paggising pa lang natin sa umaga, mga kapatid, hingin po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Bakit po? Kung hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu, baka ibang Espiritu po ang pupuspos sa atin. Amen ba? Sino bang Espiritu ang pupuspos? Ang Diablo. Amen. Kaya hingin natin na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kailangan po na mag-overflow. Ika nga, ng tubig na nagbibigay buhay ay dumaloy ng panloob at panlabas sa ating mga buhay. Dapat tayong maging asin at ilaw sa ating lugar. At patuloy tayong magsaksi o magpatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesus upang marami pang tao ang maligtas at masabi sa kanilang mga labi na tunay nga ang Panginoon na kanilang tinanggap ay ang Panginoon at tagapagligtas ng ating sanlibutan. Amen. Hallelujah. Iyan po ang mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Alam ko po patuloy natin hingin ang gabay niya upang maunawaan po natin ang lahat ng ating pinag-usapan po sa umagang ito. Amen po ba? Hallelujah! Awitin po natin ang Holy Spirit. Follow me now. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Everybody sing, Come Holy Spirit, follow me now.
Hingin natin na pagkapuspusin tayo ng banal na Espiritu sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Hallelujah. Everybody sing. Oh, Holy Spirit, follow me now. Yes, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your love. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I want in your Holy Spirit and in truth. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, follow me now. Yes, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your word. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. My voice in the Holy Spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. Hallelujah. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, sa umagang ito, hilingin po natin sa Panginoon na tayo po ay patuloy na pagkapuspusin ng Kanyang banal na Espiritu. Sige po mga kapatid, ilang minuto lang, dumain po tayo sa Panginoon na patuloy na tayong pagkalooban ng banal na Espiritu. Sige po, sa sarili po nating kaparaanan. Amen. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Ama, sa umagang ito, patuloy kami amang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilan. Dalangin ko po, O Diyos, sa umagang ito, na ang mga salita mo, Ama, na naihasik sa kalagitnaan, ay matanim sa matabang bahagi ng aming mga puso. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng pagkaunawa, malalim pang pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Pagkapuspusin niyo po kami, Ama, ng iyong banal na Espiritu. Mag-alap pa ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat po, O Diyos. Ang kapayapaan